Dear Popoy, ako po si Cheska, 22 years old, mula dito sa Caloocan. May kinakasama na ako ngayon. Tawagin na lamang natin siyang si Leo. Ang totoo po niyan, may isa po akong anak at kapapanganak ko lamang po nitong nagdaang buwan. Bilang isang bagong ina, ay ginagawa ko ang lahat-lahat para maalagaan ng maayos ang anak namin ni Leo kahit na hirap, puyat at pagod ang kapalit. Kahit minsan pa nga ay kulang na talaga sa tulog at pahinga, kinakaya ko para sa anak namin. Pero alam mo, Kuya Popoy, mabigat ang nararamdaman ko ngayon. Sa point of view ng isang partner at isang ina, masakit isipin na habang ako ay todo tipid at gumagawa ng paraan para mapagkasya ang budget namin sa bahay. Nagagawa pa ng kinakasama kong si Leo na pagtaguan ako ng pera. Habang iniisip ko kung papaanong pagkakasyahin ang panggastos sa gatas, sa diaper, sa pagpapacheck up, at iba pang pangangailangan ng baby namin, parang hindi niya alintana ang hirap at sakripisyong dinadala ko araw-araw. Minsan naiisip ko bakit kailangang magsinungaling o maglihim pa sa akin kung para rin naman sa pamilya namin ito. Bilang isang ina, handa ako magsakripisyo para sa anak ko. Pero masakit sa pakiramdam na parang ako lang talaga ang seryosong lumalaban. Kaya parang hindi naman patas. Sa panahon na kailangan ko ng pag-aaruga, ng suporta at pangunawa dahil kapapanganak ko lang, mas lalo kong nararamdaman ang lungkot at bigat ng sitwasyon namin ni Leo. Imbis na maalagaan at mapagaan man lang ang pakiramdam ko, mas dumadagdag pa siya sa stress at pag-aalala araw-araw nang dahil sa kanyang mga ikinikilos. Minsan naiiyak na lang ako, Kuya Popoy, kapag mag-isa kong iniisip ang future ng anak namin. Ayaw kong lumaki siya na nakikita ang hirap at problema naming mga magulang niya. Hindi ko naman hinihingi ang marangyang buhay. Ang gusto ko lang sana ay maramdaman na kasama ko si Leo sa pagharap sa mga responsibilidad at pagpapalaki ng anak namin. Sana dumating yung araw na maintindihan niya ang halaga ng hindi pagdadamot sa akin, lalo na ngayon na may anak na nga kami at umaasa at nangangailangan ng pagmamahal at paggabay naming dalawa. Kaya may mensahe ako kay Leo. Kung napapakinggan mo man ang kwento kong ito sa Heart to Heart, umaasa ako na sana ay dumating yung panahon na hindi na lamang yung sarili mo ang iniisip mo. Dahil meron na tayong anak na kailangan natin busugin hindi lamang ng pagmamahal, kundi ng responsibilidad din. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Umaasa po ako sa inyong payo, Kuya Popoy. Lubos na nagpapasalamat, Cheska. At napakinggan nga po natin ang kwento sa Dear Popoy nitong si Cheska at si Leo. Opo, na talagang si Cheska ay nagsasabi na nagtatampo siya, parang pinagtataguan siya ng pera nitong si Leo at talagang medyo masakit sa kanyang damdamin niya. Yung iba siguro, iisipin, baka naman bahagi yan nung
postpartum na tinatawag, ano, yung nagiging matampuhin, merong mga adjustment din sa katawan, opo, at sa mood ng isang babae. But no, I don't think so. Kasi nga itong si Cheska ay nakatutok na doon sa responsibilidad bilang siya nga po ay nanay na, 'di ba? Pero ang sinasabi niya sa atin dito ay si Leo. No, si Leo na medyo kung umasta ay parang hindi pa sila live-in partners. 'Di ba? Meron pa siyang sariling mundo. Opo, lalong-lalo na pagdating sa mga gastusin din. Alam nyo, Cheska, Leo at sa iba pa mga katulad nito, expected yung ganyan. Expected lalo na, 'di ba, bago. Kalalabas pa lamang nung inyong baby o nung inyong malaking responsibilidad. Okay, adjustment stage ito para sa inyong dalawa. At dito nyo mas makikilala kung paano nga ba mag-handle ang inyong mga partner, 'di ba, ng responsibilidad o yung mga pangako niya noong siya ay nanliligaw pa lamang sa iyo. Yan yung mga ganyan, 'di ba? Diyan mo na ano ba 'to? Single time na ba ito? Pwede. Ayan, pero pwede rin naman na ipapaalala mo. Oo, yung ganitong klase ng mga pangako, lalo na at nakukulangan ka nga. Ito kasi yung panahon na hindi na pwede yung magtatampo-tampo ka ng tahimik lang dyan hanggang sa makaramdam yung jowa mo. Di ba ganyan? Pagka mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi ako magsasalita. Basta alamin mo kung ano dyan yung pinagtatampo ko sa'yo. Hindi na ito yun eh. Oo, you have to be more direct but respectful sa pag-address sa mga issue ng mag-asawa. Oo, direct to the point na meron pa rin minemaintain na respeto para sa isa't isa because you're both learning pa lamang. Oo, kung papaano nga ba ito ang buhay nating magkasama na ngayon. May anak na ngayon. Alam mo, mas maganda, Cheska, alamin mo kung bakit itong si Leo ay nagtatago nung pera. Maganda rin yung maganda kung siya ay nagsusubi. Sabi nga ng mga matatanda, nagsisave para sa kinabukasan ninyong dalawa. Baka naman nami-misinterpret mo lang. Ngayon, kung talagang tumatakas na sa responsibilidad sa mga gastusin, syempre, itong si Leo, yan yung malinaw na issue. Kaya sabihin mo na sa kanya na, teka lang hindi na tayo magjowa. Hindi na lang tayo magjowa, meron ng isang bibig pa na nakaasa sa atin. At ito yung anak natin na pinili naman natin na buuin. Hindi pa pwede. Sabihin mo, Cheska, na ang pera mo ay pera mo na lang at ako nang bahala dito sa baby na ito dahil sa akin naman lumabas. 'Di ba? Hindi pa pwede yun eh. Well, sadly, meron talagang ganyan ang thinking na katulad nitong si Leo. Kung ganyan nga, na sinasarili lang yung sarili niyang pera, kanya lang at hindi ka, alam mo, turuan mo rin siya kung paano maging mas responsable sa mga gastusin. Katulad niyan, tuloy-tuloy yan. 'Di ba? Pagatas, pa-diaper, isama mo siya sa pamimili. Cheska, mas maganda yon. 'Di ba? Kung namimili ka, isama mo para nakikita niya yung presyuhan, 'di ba? It may be indirect. Pero ine-educate mo rin siya na ganito ang presyo ng gatas. Magkano na ang gatas ngayon? 4,000? Gaano kalaki yan? Yung para sa mga 2 months? 2 liters? Ay, 2 liters. Liters. 'Di ba? Mahal ang gatas ng mga newborn baby. 'Di ba? Isama mo itong si Leo. Baka kasi akala niya bata pa naman, kukonti pa lang naman yung dumede, 'di ba? Kung ganyan, formula 'yun. Maganda kung kung breast fed itong baby. But then again, hindi rin maganda. Sabi nila na kapag stressed si mommy, pagod si mommy, ay magpapa-breastfeed ka.
Kasi may, anong tawag mo rito, pagod din yung gatas na may ipapasa mo doon sa bata. Di ba? Yan, mga natutunan ko yan sa pagiging isang ama rin. Pero the best way is to educate your partner, Cheska. Pagdating sa ganito na iba na talaga yung buhay natin. Merong kang gusto na gamit, na bilhin. Merong kang gustong pagkagastusan na ganito ang halaga. Teka lang, samahan mo muna ako. Mamili muna tayo ng Japper. Ayan, ng diaper. 'Di ba? Mamili muna tayo ng gatas. Ano pa ba ang mamili muna tayo ng bib. Oh, ano pa bang gamit ni baby? Mabilis lang, parang hinahanginan ng mga baby, 'di ba? Yung mga damit niyan. Oh, after 2 months, mag-a-adjust na naman yung size. Oh, 'di ba? May mga ganyan. Oh, pati yung latag ni ay nako, i-expose mo siya sa ganun. Huwag mong sarilinin, Cheska. Oh, and with that, may experience niya talaga first hand. Oh, alam nyo, yan kasi yung ano sa ating ilang mga bagong mga bumubuo ng pamilya. Akala kasi nung isa na hindi naman niya intensyon, 'di ba, na okay na, may maiabot lang, okay na, hindi pa pwede. 'Di ba? Samahan mo ako na makita mo ang presyuhan, 'di ba? Makakatawad ka ba? Maigi kung makatawad, pero kung hindi, ayun lang. Malamang sa hindi dahil talaga may kamahalan ang gamit, 'di ba? At mga kakailanganin ng inyong baby. Kaya Cheska, 'di ba? Ibukas mo ang linya ng komunikasyon para sa inyong mag-asawa at 'wag din masyadong negative, 'di ba? Baka nga nagsusubi itong si Leo para naman sa mga future gastusin nyo pa. 'Di ba? Turuan mo siya na maging more consistent. Okay, sa pag-alalay sa iyo, hindi lamang naman sa mga gastusin, kahit sa pag-aalaga doon sa bata, i-share ninyo yung responsibility. At i-enjoy ninyo. Yan yun masarap na mga panahon yan. Na i-expose ang isa't isa, lalo na, 'di ba, ang mga bata ay resulta ng inyong pagmamahalan. Yun yun. Huwag ka nang sumama ang loob. Huwag ka nang magalit kay Leo. Lalo na kung kinukulang lang pala kayo doon sa tamang klase ng komunikasyon. The best thing to do is to expose him doon sa kanyang responsibilidad din ngayon bilang isa ng ama. Na katulad mo, isang bagong ina. Ayan, para magkahawak kamay kayo na salubungin itong saya, 'di ba? Mga hirap ng pagiging isang magulang. Masaya, challenging, medyo mahirap yung ganyang journey, Pero kung dalawa kayo na mahihila mo itong si Leo, may papakilala mo sa kanya yung pagiging bagong ama niya na rin, mas maganda yon, 'di ba? Kahit hindi mo nasabihan, natural na yan, nalalapit, tutulong, at gagawin din ang lahat. Doon sa mga pagising-gising ni baby, sabi mo nga, kinukulang ka na sa tulog. 'Di ba? Kinukulang ka na sa pahinga. Kailangan kalabitin mo, ikaw naman muna kay baby. Ikaw muna maghele. Ako natuto kong sumayaw dyan natuto kong magsayaw ng bata sa, lalo kapag ka naglolo ko sa gabi, 'di ba? Sa madaling araw, kahit may pasok ka ng pagkaaga-aga kinabukasan, shared responsibility ito. 'Di ba? Hindi naman pwedeng yung nanay lang ang concern. Dapat pati si tatay. Yan, okay? Maraming salamat dito sa kwento na ibinahagi mo sa amin, Cheska. Ayan, at marami pa kayong matututunan sa isa't isa. Basta dapat ay maging bukas kayo sa pag-share ng responsibilidad. Ang pag-share ng responsibilidad ay hindi naman palaging nakakapagod. Ito rin ay masaya. 'Di ba? Ito rin ay lalong magpapatibay sa inyong dalawa bilang magpartner na lalong magmahalan pa. Okay? Sa inyong binubuong pamilya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.